Amen. Talagang tunay nga na buhay ang ating Diyos na sinasamba, si Yahweh Shaddai. Palakpakan po natin si Yahweh Shaddai. Magandang gabi po at Happy New Year, Merry Christmas po sa ating mga brothers and sisters. Talaga naman na itong pag-uwi ko po ng December, talaga namang masasabi ko pong na-fulfill at the same time, sinubok din po talaga ako nung December na yun. Kasi inaamin ko po, tumingi po ako ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ako naka-attend ng kahit anong gawain po sa sobrang kinompress ko po lahat ng activity ng nung December po. Nung-uwi po ako nung last November 26. Kakabalik ko lang po nitong January 2. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil nakasama ko po after 8 years ang aking papa na nasa Saudi po. Amen. At nagpapasalamat po ako sa biyaya ng Panginoon na after ilang taon na po ba ako? After 33 years na ikasal na po sa simbahan yung mama at papa ko po. Amen. Dahil yun po ang dinadalangin din po ng aking mother since nagsaserve din po siya sa gawain. At nung hindi ko po pag-attend ng El Shaddai, ang dami pong pagsubok na dumating. Una sa lahat po, yung father ko po, na-discover namin na totoo po talaga na may iba po talaga siyang family sa abroad po. Talaga pong ang lakas po nung kalaban kasi talagang sinagot ko po yung tatay ko, kinompronta ko siya, sabi ko, para pwede mo naman sabihin sa amin yung totoo. Tanggap naman namin kasi malalaki na kami. Tatlo po kasi kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Puro babae po kami. Tapos po nangyari po yun bago pa ikasal yung nanay tsaka tatay ko po. Kaya sabi ko, ikaw na po Lord na bahala kung tutuloy niyo po yung kasal. Which is, dapat po hindi na po talaga matutuloy. Kasi, una po sa lahat, hindi po nakahabol sa kasalang bayan yung mama at papa ko po. Kaya po nagpa-separate, nagpa-special po sila ng kasal. Tsaka po may mga kulang po sa document nila kaya ang kulang po dun sa sa kanilang baptismal yung for marriage purpose. Kaya talagang inaisip na po namin hindi na matutuloy pero hindi po talaga natin hawak ang plano ng ating Panginoon, kundi ang Panginoon lang talaga ang masusunod sa lahat. Kaya po sa awa at habag ng Diyos, nairaos po namin yung Pasko at bagong taon, kahit na po na sabihin natin may sama ng loob kami sa father namin, kumbaga, na po yung relationship namin sa father namin, pero ang nag-gain ko naman po yung trust po ng mga kapatid ko. Kasi lumayo din po yung loob nila sa akin. Kasi gawa nga po ng malayo kami, hindi kami nagkakaintindihan. Ngayon po, naramdaman ko po yung pagiging ate ko po sa kanila. Tsaka po, after po noon, nag-away din po kami ng asawa ko. Tsaka after po noon, pagdating ko po dito, may ubo po ako ng 1 week. Hindi po gumagaling. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon at saka isa po sa pinakamalaking blessings niya po nitong taong 2025. Matagal na po namin inihiling na masundan na po yung panganay ko pong anak na 8 years old. Ngayon po ay nag-positive po ako sa pregnancy test noong January 1 po. Kaya sa kabila po ng mga pagsubok, andyan po ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po, nung hindi po ako naka-attend ng gawain, gaya po nung sinabi ko sa ating Panginoon, sabi ko, attend ako ng malaking gawain, hindi po ako naka-attend. Talagang inaano ng Panginoon na bumalik ka, hindi pwedeng hindi ka attend. Kaya sabi nga ng Diyos, ang kantang El Shaddai po, napaka-powerful niyan sa buhay natin. Yung sabihin mo na I will praise you till I die, na paulit-ulit sa buong buhay mo, talagang itinatali mo ang sarili mo sa Panginoon. Na kahit ilang beses kang lumayo, talagang pababalikin at pababalikin ka ng Panginoon. Gagawa at gagawa siya ng paraan para bumalik ka. Amen. Hindi pwedeng hindi ka a-attend ng gawain. Amen. Kasi pag hindi ka umatin ng gawain, talagang magugulo talaga yung buhay mo. Maraming pagsubok na mararanasan mo at mararamdaman mo yung bigat. Pag wala ka sa Panginoon, wala ka sa gawain. Talaga sabi ko,
dinedicate ko na talaga yung buhay ko. Sabi ko, Ma, ba't ganito? Pag hindi ako umaattend ng El Shaddai, ang daming mga pagsubok na ramdam ko yung bigat. Iba sa nasa loob ka ng gawain. Kahit may pagsubok, napakagaan. Talagang totoo at buhay ang Diyos. Hindi siya peke sa kanyang mga pangako. Kaya tandaan niyo mga brothers and sisters, sa kabila ng mga naririnig po natin sa mundo ngayon, patuloy lang po tayo kumapit sa ating Panginoon dahil siya ang buhay na totoo sa ating buhay. Talagang siya ang magsasalba sa bawat isa sa atin. Amen. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Amen.